Sige po, tayo po ay gulay-gulay. Dami po nung talata, tapos dadalawa yung ating points, ano? Habang bulay-bulay, screenshot niyo po, madami pa po kayo mapupulot na rema. Kapatid, ang ating pong pinagbubulayan ay sa akin ay rema po yun, ano? So I pray na kayo din habang binabasa ninyo, habang ating pinag-uusapan, ang Diyos ay able to speak to us, ano kapatid? Again, ang salita ng Panginoong Diyos, ano yung logos, yun po yung nakasulat, yun po yung nasa papel, ano? Tawag doon ay logos, written word of God. Oh, wala pong ano sa atin yan, wala pong kapangyarihan sa atin yan. Kahit anong quote natin doon, ano? kahit anong basa natin doon, ano? Unless, kapatid, na grace of all grace, biyaya ng Panginoong Diyos, habang binabasa po natin yung Biblia, kinakausap tayo ng Diyos, ano? Sa pamamagitan ng binabasa natin. Ang tawag po doon, ano? Ay spoken word of God, sinasalita ng Diyos na kanyang salita, no? Kaya po maraming tao ay nilalait, minamak ang salita ng Diyos, ano? Ako yung papastor sa isang church, nakausap ko po yung na Bible study ko ang isang kapitan ng barangay doon, ano? Ako sabi sa akin ng kapitan, hindi ako naniniwala sa Biblia, yan naman sinulat lang ng tao yan. Sabi niya, at ano pa yan? Bastos pa yan. Punong-puno pa yan ng kabastusan. Sabi gano'n sa akin, no? Kabastos, sabi ko, bakit po ninyo nasabi? Punong-puno ng kabastusan yan, no? Kasi daw, yung daw meron daw mga napakarami raw na asawa, no? Meron daw kapatid niya, inasawa niya, no? Ganun daw, sabi ganun ng kapitan, no? Kaya sabi ko, sa Bible, ano? Pero sa kanya, walang kapangyarihan. Sa halip, nagpatigas pa ng puso niya. Kapatid, yung pagbabasa niya ng Bible. No? Kaya sa atin po yung umaga na to, ang pakinabang sa atin ng Biblia, kapatid, ang pakinabang ng pagbubulay-bulay na gagawin natin yung umaga, ay yung ang Diyos ay magsalita sa atin. Kausapin tayo ng Panginoong Diyos. Ano po? No? Yung oras na to, yun na ang dalangin natin. Meron ka na po yung binubulong ka na sa Diyos ngayon. Lord, please, habag ka po sa akin. Kausapin mo po ako. Ano? Kapatid, habang magbabasa tayo ay yun po yung gawing pagpapala ng Panginoon sa atin. Lucas 24:25 hanggang 32. Ito po, sa marami ay alam na to. No? Maliban po sa atin na bago pa lang nagbabasa ng Bible, baka ngayon pa lang natin ito mababasa, o ilan sa atin. Baka pangalawang beses pa lang natin mababasa. So, tayo po ay pagpalain ng Panginoon sa mga talata na ito habang ito ay ating pagbubulayan. Babasahin at pagbubulay-bulayan. Apo, sinabi sa kanila ni Jesus, hindi ba kayo makaunawa? No? Bakit hindi kayo makapaniwala sa lahat ng sinasabi ng mga propeta? Hindi ba't kailangang ang Kristo ay magtiis ng lahat ng ito bago niya makamtan ng kanyang marangal na katayuan? At patuloy na ipiniliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng sinasabi sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa mga sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang pupuntahan at si Jesus ay parang magpapatuloy pa sa paglakad. Ngunit siya ay pinigil nila. Tumuloy ka muna rito sa amin. Malapit na ang gabi. Dumidilim na, sabi nila. Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya ay kasalo na nila sa pagkain, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinagpira-piraso iyon at ibinigay sa kanila. Noon, nabuksan ang kanilang mga mata at nakilala nila si Jesus. Subalit, siya ay biglang nawala sa kanilang paningin. Nasabi nila sa isa't isa, kaya pala nag-uumapaw ang ating pakiramdam habang tayo'y kinakausap niya sa daan at pinapaliwanag ang mga kasulatan. Pagpalain po ng Panginoong Diyos ang pagkabasa ng mga talata na ito. Amen at amen, mga kapatid. Habang nagbubulay-bulay tayo ngayon,
ang isang pagpapalang gawin po ng Panginoong Diyos sa atin, ano, ay pag-alabin din niya ang ating puso, ano? Yung sabi po ng mga alagad, kaya pala nag-uumapaw ang ating pakiramdam. Ano, sa English po niyan, ano, sa English ay warm. Ano sabi niya? Kaya pala tayo nakakaramdam ng alam sa ating mga puso. Ano, yung alam, ano, dito ay nag-uumapaw. Sa English po na ginamit na salita dito ay alam, ano. Sabi nung dalawa, itong mga alagad na to ay dalawa po ito, no, naglalakad, ano. Galing po sila ng Jerusalem, sila po'y lungkot na lungkot, katatapos po nung nangyari sa Panginoong Sus, nung ang Panginoong Sus ay pinatay, ano, ng mga Hudyo, ano, nung mga kawal, pinatay. Itong dalawa na ito, ano, kasama, bahagi ito ng mga nagtalilisan, mga tumalikod sa Panginoong Sus. No? Pero itong dalawa na ito ay lungkot na lungkot, talagang sobrang lungkot na lungkot. No? Actually, days after na to, ito yung nag-resurrect na ang Panginoong Sus, ano, 3 araw matapos ng Panginoong Sus ay hindi pa sila agad umalis siguro, ano, nandoon pa sila sa Jerusalem. After ng 3 days, umalis sila, papunta na sila ng Emmaus, ano, doon sa kanilang bayan. And then, habang sila ay lungkot na lungkot, di pa rin na naintindihan kung ano nangyari. At di pa nila alam na ang Panginoong Sus ay nabuhay na muli. Ano, sinamahan sila ng Panginoong Sus habang naglalakad sila. Ano, and hindi nila nakilala ang Panginoong Sus. So, pagpalain po ito ng Panginoon habang tayo po ay pagbubulay-bulayan nito, ano? And ano man po yung sabihin ng Diyos. Ako, dalawa yung aking naisulat, ano? And I pray po na kayo ay may mga sarili-sariling salitang ibulong ng Diyos sa inyo, mga kapatid. Amen? No? Ito, mga kapatid, ang Diyos ay hindi na natin mapapasubalihan ang kanyang pagiging totoo, ano? Kahit na paggawin natin sa buong buhay natin, kapatid. Marami pong tao sumubok, ano, na pasinungalingan ng existence ng Diyos. Pasinungalingan ng kapanganakan ni Kristo, ano? Wala po. Nag-end up lang po sila, ano, na napatutuhanan nila ang existence ng ating Panginoong Sus. Ano po? So sa oras na ito, ano, ay atin pong pakinabangin ng gusto naman ang ating mapupulot dito sa salita ng Panginoon. Ano, una, mapatid, ano. So ang title na ginawa ko po dito ay ang salita ng Diyos sa ating puso, no. Ang salita ng Diyos sa ating puso. Ito po sa yung rema sa akin, no, kapatid. And I pray po, ito po kayo man ay magkaroon po ng rema sa inyong puso habang ito ay ating pagbubulayan. Ang salita ng Diyos sa ating puso. Apparently, ano, kapatid, apparently, itong dalawang alagad na ito, ano, ay mayroong salita ng Diyos na naiwan sa kanilang puso, ano. And in fact, ito po yung tinatrabaho ni Kristo during this time. Ito rin yung nire-rebuke ni Kristo sa kanila. Sabi niya, hindi ba ninyo naunawaan, no? Nung sila ay kinikwento na nila sa Panginoong Sus kung bakit sila ay lungkot na lungkot, ano. Ang tanong sa kanila, hindi ba ninyo naunawaan, ano? Merong salitang sinabi sa inyo, nasa puso ninyo, no? Hindi ba ninyo maunawaan, no? Yun po yung word na yun nandun sa kanilang puso. Yun din po yung word na nagdudulot sa kanila ng alam sa kanilang puso. Ano, kapatid? Yun din po yung word na nagdudulot ng alam sa kanilang puso. No? Kaya nung dumapit si Kristo sa kanila, nakakaramdam sila ng alam. Hindi lang si Kristo actually nagdudulot ng alam sa kanilang puso, kundi yung salita ni Kristo nasa kanilang puso. Kapatid. Ano? Ngayong oras na to, kung ikaw ay merong salita ng Diyos, nakatira sa puso mo, pinangahawakan mo, kapatid, ano? No, kapatid, ngayong oras na to ay makakaramdam ka dapat ng ano, ng alam ng puso na galing kay Kristo. Yun dapat, ano, kapatid? At kung hindi, ano, ay i-rebuke, ang mararanasan mo ngayon ay rebuke ng Panginoong Sus. Ay, andyan na ang salita ko sa puso mo, hindi mo naiintindihan. No? At ganun ang mararanasan natin sa Panginoong Sus. At kahit rebuke pa yung kapatid, pakinabang pa rin sa atin yung kapatid. Ano? Yung tayo ay paalalahanan ng ating Panginoong Sus. Ano? Pagka hindi ka rebuke ni Kristo, ibig sabihin walang salita ng Diyos sa puso mo. No? Sasabihin ng Panginoong Sus, hindi naman kita dapat i-rebuke. Wala naman salita sa puso mo na nakatira eh. Walang salita ko na sa puso mo na nakatira. Ano? Hindi kita alagad. Sasabihin sa'yo ng Panginoong Sus. Ano? So, lalayuan ka lang ni Kristo. No? Hindi kita alagad. Pero pag may salita dyan sa puso mo, ano, kapatid? Sabihin, ngayong oras na ito,
May pinararamdam sa iyo ang Panginoong Jesus. Amen? Amen? Si Ate Angel, ano? Yung alam, umapaw ang ating pakiramdam. Oh, kapatid. Oh, I pray na mayroon po tayo nararamdaman ngayon, mga kapatid. Una mga kapatid, na dito sa yung salita ng Diyos, ito po yung abiding presence ni Christ sa buhay natin. No? The fact na meron pong salita si Kristo sa ating puso, yan po yung patunay, ano kapatid, ng araw-araw na pagsama ni Kristo sa iyo. No? Etong picture, itong istorya, ano, na si Kristo sinasamahan sila, kapatid. Sa atin, ipinapakita ng Panginoong Sus sa atin. Ngayon, ano kapatid? Sabi ng Panginoong Sus, anak, the fact na ang salita ko ay nakatira sa inyong mga puso. The fact na ang salita ko iniingatan niyo sa inyong mga puso. Ano? Ito ang patunay sa inyo na hanggang ngayon, sinasamahan ko kayo. No? Ito yung patotoo, ito yung patunay, ito yung encouragement sa atin, kapatid, na hindi ninyo dapat pagdudahan kung sinasamahan ko pa ba kayo. No? Hanggat nananahan sa inyo ang aking mga salita, ano, iyan sa inyo ay patunay, ano, na hindi ko kayo nilalayuan. Kapag pakiramdam ninyo ay malayo na ako sa inyo, no, sabi ng Panginoon sa atin, kapag pakiramdam ninyo ay malayo na ako sa inyo, balikan ninyo yung salita ko sa inyong mga puso. No? Kapag ngayon pakiramdam ninyo na wala ako sa inyo, no, ang sasabihin lang sa atin ng Panginoong Sus, ang hina ninyong umunawa. No? Kaya nararamdaman ninyo, kaya pakiramdam ninyo nilalayuan ko kayo kasi hindi kayo naniniwala na yung salita ko na nakatira sa inyong mga puso ay ako yun, ano, na sumasama sa inyo. No? Di nga ba't si Kristo tinawag, ano, the Word of God? No? Di ba? Si Kristo ay tinawag na salita ng Diyos. Kaya kapag sa ating puso po ay may salita ng Diyos, ibig sabihin, doon si Kristo nakatira sa atin. Sinasamahan tayo. Amen, mga kapatid. Ang magiging disastrous, ano, sa buhay natin, kapatid, ay kapag walang salita ng Diyos na pinanghahawakan natin sa ating puso. Ano? Walang salita ng Diyos na pinaniniwalaan natin sa ating puso. Walang salita ng Diyos na pinanghahawakan natin, ano? Kinapitan natin, pinanampalataya natin. No? Yun magiging ano sa atin, magiging kapahamakan sobra para sa atin, kapatid. Amen. Yun ang malaking tanong. Meron ba? Ano ang tanong malaki sa atin? Meron bang salita si Kristo na aking pinaka-iingat-ingatan at niyayakap ko sa aking puso? No, inuulit-ulit ko to tuwing ako'y mananalangin. No, tuwing nananalangin tayo, yun ang babanggitin natin, Panginoong Diyos, sabi niyo po sa akin. No? Kung Juan 3:16 yan, ano, niyayakap mo, Juan 3:16, sabi niyo po sa akin, Panginoon, sa Juan 3:16, iniibig mo po ako ng gayon na lamang. Binigyan niyo po ako ng buhay na walang hanggan. O kapatid, kaya ikaw ngayon ay payapang-payapa. Alam mo na kahit anong oras, ano, bumalik si Kristo para hukuman ng buong mundo, ikaw iligtas at meron kang buhay na walang hanggan. Kasi niyakap mo, pinanghawakan mo, iningatan mo sa puso niya. At sa puso mo, ano, yung salita niya. Kapatid, iyon din ang dahilan bakit araw-araw tayo po ay naghahalughog ng kanyang salita. Nagbubulay-bulay ng kanyang salita. Nang sa gayon, ano, may marinig tayo galing sa Diyos, no? At iingatan sa ating mga puso. At yun na po yung magiging salita, pagkain ng ating puso, pagkain ng ating kaluluwa, ano? Yan po yung niraraminate natin araw-araw. Yan po yung ninunguya-nguya natin araw-araw. Yan po yung buhay natin araw-araw. Salita na namumutawi sa bibig ng ating Diyos. Amen, mga kapatid. Yun po yung nagdudulot ng ngiti sa atin. Yun po yung nagdudulot ng alam sa ating mga buhay. Salita ng Panginoon Diyos. Yun po yung nagdudulot sa atin ng strength, ng confidence. Ano? Kung anong tayo ng mga tao na sa paligid natin, ba't ganyan kakapayapa? Ba't ganyan ka-joyful? No? No, kasi si Kristo sinasamahan ako lagi. Paano mo nasasabi yun? No? Paano ko sinasamahan ni Kristo? No? Yung kanyang salita, nananahan sa aking puso. Yung kanyang salita, hindi nga ako ang yumakap sa kanyang salita. Yung salita niya ang yumakap sa akin. No?
In-embrace ako ng kanyang salita. Ano? Nag-germinate yung kanyang salita sa aking buhay. Tinirahan ako ng kanyang salita. Kapatid, ganun dapat. Amen. No, amen. Nawa, habang binabanggit natin ito ngayon, biglang may nagbabalik na sa atin, oo nga, ayun pala yung ibig sabihin ng kanyang salita, niyakap ko. Yung pala yung ibig sabihin ng kanyang salita na hanggang ngayon, aking pinanghahawakan. Kaya po tayo may mga mga tinatawag po tayong mga life verse, meron ba kayong ganun? Meron ba kayong, alam nyo, minsan yan yung unang, ikaw yung born again, at ikaw ay pranap ng Diyos na magbasa ng Biblia, and then habang ikaw nagbabasa ng Biblia, meron doong salita na unang salita ng Diyos na iyayakap sa puso mo, yung hindi mo makakalimutan, yung babalik-balikan mo habang tuwing ikaw ay harap sa Diyos. Tawag doon ay life verse, salita na sabi ng Diyos, anak, dito mo i-anchor yung buhay mo, anak, ha? Pagka ikaw ay makaranas ng lahat ng mga pagsubok, dito ka babalik. Ito yung sinabi ko sa iyo. Yun po yung pangalawa nating point. Yun po yung yun po yung panlaban. Yun po yung anchor. Actually, itong word na to po pwede pong anchor. Yun po yung anchor natin sa lahat po ng ating mararanasan sa buhay. Tagumpay ba yan? Mga pagsubok ba yan? Mga kabiguan ba yan? Mga pagkakamali ba yan? Pagkakasala ba yan? Hindi naman po, wala pong Kristiyano. Maniwala ka sa akin, mga kapatid. Walang Kristiyano na hindi ho magkakasala. May magkakasala at magkakasala po tayo. Ang benepisyo lang ng isang Kristiyano kapag ka nagkakasala, siya kapatid ay alam niya kagad kung paano siya babalik sa Diyos. Hindi niya po ikinasisi ang magkasala. Nagdudulot po sa kanya ng labis na kalungkutan, labis na kahihiyan sa harapan ng Diyos, at siya po kaagad ay dumuluhod sa Diyos at Lord. In fact, kapag pakiramdam mo, parang hindi mo na magawang bumalik, ang gagawin mo lang, aalalahanin mo lang po yung salitang nakatira sa puso mo, At maintindihan natin, wala akong kasalanan hindi kayang ipatawad ng Panginoong Diyos sa akin. Wala akong magagawang pagkakasala na hindi magagawa ng Diyos na ipatawad sa akin. Kapatid, babalikan natin yung alibughang anak. Kung yung alibughang anak na sobrang sama ginawa niya sa kanyang ama, pero yung ama ay bukas palad na siya ay tinanggap. Kapatid, hinihintay. In fact, hinahanap siya, hinihintay siya. Kapatid. Yun po yung pakinabang ng salita ng Panginoon sa atin. Amen. At amen, mga kapatid. Marami pa po tayo, marami po, habang binubulay-bulay natin, tinititigan natin ito, kapatid, maraming ikaw po mismo, ay merong binubulong ang Diyos sa iyong puso. Yun nga, ang salita ng Diyos sa aking puso, yun po yung nagdudulot sa akin ng joy, nagdudulot sa akin ng alab, kapag ako po ay nalulungkot, yun po yung aking comfort, So, ganun po sa atin na sasabihin ng Diyos sa atin. Ang importante ngayong umaga na ito, na-realize natin, meron pong word ang God sa aking puso. Iniukit sa aking puso. Tinanim sa aking puso. Isipan. Amen at amen. So pagpala po tayo ng salita ng Panginoon, ay manalangin.